Ibig sabihin ba kriminal ka? Hindi ho. Lagi nating it's question of do you still have the trust of the people? Yan pong impeachment. Hindi po yan whether may ginawa ka bang mali o may ginawa kang tama. Hindi yon. Impeachment is nagtitiwala pa ba sa'yo ang taong bayan? Doon sa survey, napaka-obvious na hindi. Which is, yun ang supposedly nire-represent nitong mga congressman. Kaya nga sila po ay representante. Nire-represent po sila nitong mga congressman. So, ibig sabihin, yung negative 3, yan na po yung pulso ng taong bayan. Kaya lang, ang nakakalungkot, kesa na isipin at sabihin na, hindi kasi dahil nga sa nangyaring budget ay nagkaloko-loko. Sana ganun eh. Hindi eh. Ano sinabi? Mga DDS yan. Ako ay hindi ako DDS. Ako ay Liberal Party. Dilawan ako. Tignan mo yung klaseng pag-iisip meron itong mamang to, no? So, ibig sabihin, pag pumirma yung anak niya, ibig sabihin, yun ang kagustuhan ng tatay. Hindi mo pwedeng sabihin na hindi kagustuhan yan. You know ay sign. Sign po na, uy, gusto ng tatay ito, pumirma na rin kayo. Pag hindi kayo pumirma, good luck sa inyo. Yun ang ibig sabihin nun eh. Pag hindi kayo pumirma, good luck sa inyo. Hindi pwede. Kailangan kayong pumirma. Yan naman yung sa 2025. 4.5 billion para na naman kay Mary Jane. Gago! Diba? Papatalsik na daw si Marcos. Payag po ba kayo dyan? Naku, ang tagal naman. Gago! Ay nako, yan ang talagang inaantay ng taong bayan, yung mapalitan ng presidente dahil alam naman natin ng ating presidente ay may pagka inutil. Di ba? Yun naman totoo eh. Alam nyo, mga kababayan, kahit pagbalik-balik rin pa yung sinasabi nila na hindi sangkot daw di umano sa mga korupsyon sa Pilipinas itong presidente na ito. Ngunit dahil ito'y napabayaan niya ay kaya talagang napaka inutil niya. Ika nga kung ikaw ay talagang bubusisiin mo yung mga nangyayari, abay pambihirang buhay ire. Oo. Mantakin mo yung budget nung nakaraang 2025, yung pinaka-corrupt na budget sa kasaysayan ng Pilipinas, ay putang inang niyan, inulit pa. Di ba? Yung issue ng allocable, yung issue ng insertion, yung issue ng actually dapat nga dyan ang tawag reservation eh. Bakit reservation? Aba, simula pa lang nagpapareserve na itong mga congressman natin eh, di ba? Oh. Alam mo ba yan ang isang bagay na sabi nila, ako, mahilig tayong pumunta sa Japan dahil napakaganda dyan at higit sa lahat, napakasarap ng mga pagkain. Kayo naman. Gago! Pagkain na masarap, kayo talaga kung ano iniisip ninyo. Oo. Hindi, masarap naman talaga pagkain dyan. Kaya lang alam mo problema dyan sa Japan. Kailangan lagi kang may reservation. Pag wala ka reservation, napakahirap po pumunta sa mga restaurant na masasarap na pinupuntahan mismo ng mga Hapon. Kasi nga, lagi po talagang may reservation. Pero akala nila sila lang ang magaling sa reservation. Hindi ho. Tayo mga Pilipino ang magaling sa reservation. Bakit kanyo? Mantakin mo yung budget natin sa wala pang pangyayari sa kuna ay may reservation na yung mga congressman. Ganong katindi. Ang lupit na reservation. Wala pang nangyayari. Ba'y naka-reserve na yung mga pondo nila. Mga hayop talaga. Gago! At kaya nga inis na yung mga Pilipino. Galit na yung mga Pilipino. Dahil pambihira, yun na nga ang pinaka-corrupt na budget noong 2025. Inulit pa noong 2026. Gago!
At again, ha, just to be straightforward, ha, iyang 2025 budget na pinirmahan ni Marcos ay inulit noong 2026 at pinirmahan uli. Naku po! Gago! Napaka-inutil, di ba? Talagang ganun ang ano. Kaya tuloy ngayon, marami ang usap-usapan na dapat siya nang i-impeach. Kasi sinusubukan nila impa-impeach si BP Sara Duterte, pero aminado mga ulupong, alam mo yung mga ulupong dyan sa kamera, aminado po sila. Ano aminado? Aminado po sila na wala na silang bilang. Bakit ganun? Wala naman nagbago, di ba? Alam nyo kung mga kababayan kung bakit. Alam naman natin pagka ganitong palapit na ho ang 2028 o yung presidential election at sa tindi ng popularidad ng Vice President na si BP Sara Duterte sa kalagitnaan ng mga matitinding pagbabatikos na ginagawa ng mga ulupong, pataas ng pataas ang kanyang trust rating, yung tiwala ng taong bayan, pataas ng pataas. Habang ang trust rating kay BBM ay bumubulusok. Ay, grabe ho. Gago! Alam mo, walang biro ang tindi ho ng trust rating ni Marcos. Alam niyo kung bakit? Dinaig niya po ang lamig sa Tokyo. Ay, grabe. Gago! Sa Tokyo, nung bago tayo umalis, by the way bago tayo umalis dyan, bumalik na ho tayo mula sa ating bakasyon, ang pinaka na-experience natin is zero. Nag-zero dyan, feels like -7, pero zero pa lang. Si Marcos, -3, pambira. Gago! Dinaig niya mga Hapon, Saan ka pa? Akala ninyo Hapon ang pinakamatindi? Hindi, dinaig niya ang mga Hapon. Bakit yung presidente natin -3? Gago! Di ba lupit? Ay naku po, pambihira, Ireo. At eto, matindi pa, Balita ko, dahil sa ganyang mga budget issue na yan, may magsasampalan. Naku. Sino kaya ito magsasampalan nito? Siguro hula ko dito, dalawang marites. Kundi naman dalawang marites, dalawang alam mo na, yung mga iskandalosang kababaihan yung magsasampalan. Ako. Gago! Pero sorry to say, hindi ho dalawang marites. Gago! Isang marites at isang ayoko nang sabihin. Baka mamaya sabihin nila meron tayong homophobic. Hindi naman tayo ganun. Ayaw natin ng homophobic. Pero mas ayaw natin ang Gago! ayaw ilabas ang katotohanan. Sabi nga para bagang nagtatago sa closet. Ay, sino kaya yon? Gago! Ewan ko. At syempre, pag-uusapan din natin, ito, meron tayong na-booking. Booking ho natin to. Tayo lang naka-booking nito. Ay, naku po. Walang ibang vlogger na mag-uusap-usap dito at pagkikwentuhan nito. May na-booking tayo. Ang media atat na atat talagang nanggagalaiti. Wow. High blood parang feeling ko, kumain ito ng napakaraming bulalo. Kasi high blood ang media. Na-booking ho natin. Galit na galit. Nanggagalaiti, namumula mga mata. Galit na galit kay BP Sara Duterte. Pag-usapan natin yan mamaya. Pag-usapan natin yan. Talagang malindi yung mga pangyayari ngayong araw na ito. At syempre, hindi mawawala yung mga operator. Pag kami mga ganyang klaseng pagsubok, merong mga operator. Pag may mga ganyang pangyayari sa bayan natin, may operator. Ano ibig sabihin ko ng operator? Yung mga desperadong bayarang political analyst nga ba yun? O mga walang trabaho? Sabi nga ni Attorney Rowena Guanzon, mga walang trabaho sa lipunan. Gago! Tapos bigla na lang tinawag na political analyst. Alam nyo matindi ito mga to kasi alam nyo sa bayan natin kung dati alam mo yon yung mga karangal-rangal pa yung mga ini-interview, mga karangal-rangal pa, maayos pa mga ini-interview, ngayon hindi na. Mga wala ng trabaho. Mga wala ng racket, kaya ngayon ay bigla na lang nagkaroon ng titulo. Bigla. Gago!
Hindi kasi wala naman talaga dapat sila mga title. Pero ginagawa sa kanila, binibigyan sila ng mga title nung mga kakampi nila. Oh. Gago! Para bagang sabihin ko, halimbawa lang sasabihin ko, papakinggan ninyo si PhD political analyst Boss Dada. Yan, grabe. Gago! O di kaya naman international expert Jay Guevara. Nako po, patay tayo dyan. Gago! Bakit international expert, ha? Kasi marami yung alam yan sa panlabas na pangyayari, mga chismisan. Gago! Kaya ang tawag sa kanya ay international expert. Mga ganyan na ginagawa nila di ba? Nagbubuhat sila ng mga sarili-sarili nila bangko. Mamaya pag-uusapan natin yan, ha? Eto na nga, pag-usapan po natin itong pag-usapan po natin itong unang issue. Ano ho ba itong issue na ito? Ito yung si Marcos daw at saka si VP Sara Duterte ay posibleng makasampa ng impeachment. Oo. Pero, ngunit datapat subalit, si Franz Castro, ang tagapagligtas, ang aso ni Marcos, ay merong ibang pananaw. Gago! Ano kaya yung pananaw niya? Napakalinaw na pananaw. Na siya lang ang nakakaintindi. Na siya lang ang naniniwala. Pananaw ng isang, alam naman natin, isang attack dog ng ating presidente. Pakinggan nga natin ito. Pasok. Parehong posibleng maharap sa impeachment sina Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Ngunit? Pero giit ng Malacanang, walang Mary Grace Piatos ang Pangulo. Nako, wala daw Mary Grace Piatos ang Pangulo. Tatanggapin po ba natin yan? O hindi? Ako magsasabi sa inyo na ito ay isang fake news. Isang matinding kasinungalingan. Mamaya papatunayan ko sa inyo, ha. Kasi akala ni Franz tuloy si pangalan nito si Castro, Yusek Castro. Akala niya makakalusot siya kay Banatbay. Hindi ko siya palulusutin dito. Kasi sinasabi niya wala daw Grace Piatos itong si Bongbong Marcos. Yan po ay isang matinding kasinungalingan. Yan ang totoo. Walang biro. Kasinungalingan po yan. Ipatutunayan ko sa inyo kung bakit yan ay isang kasinungalingan. Tuloy natin. Narito ang aking report. How many times do you have to say that? I didn't want impeachment. Lahat ng kakampi ko sa Kongreso hindi nag-file ng impeachment complaint. May 2025. Diba? Yan ang tonong kinakanta ni BBM. Lahat daw ng kakampi niya ay hindi nag-file ng impeachment complaint. Ibig sabihin, yung mga kakampi niya sa Kamara ay hindi daw nag-file ng impeachment complaint. Isa pong kasinungalingan. Bakit, kanyo? Totoo naman Banatbay, hindi naman sila nag-file. Oo nga. Pero actually, yan ang tinatawag na half-truth. Totoo na hindi nga nag-file yung mga kakampi niya. Ibig sabihin yung mga kapartido niya sa federal. But, lahat sila pumirma. Kasi, ang totoo niyan, hindi mo naman kailangan mag-file kay lahat eh. Kaya katarantaduhan itong sinasabi ni Bongbong Marcos. Katarantaduhan o ito. Hindi mo kailangan lahat kayo mag-file. Pero, lahat kayo may responsibilidad pumirma o hindi pumirma. Ano bang ginawa ng kakampi mo, Marcos? Ano ba ginawa ng mga, mga balalay mo dyan? Yung mga alalay mo, mga utu-utu mong kakampi dyan, ano ba ginawa? Pumirma o hindi? Gusto niyo patatayan ko? Yung number 1 kakampi niya. Hulaan niyo kung sino yung number 1 niyang kakampi. Nakasama rin sa federal. Wala iba kung hindi yung anak niya. Yung kanyang anak, hindi nga nag-file. Tama naman siya dun. Pero number 1 pumirma. Alam mo, napaka-importanting maunawa natin ito. Doon sa pirmahan. Kasi lahat yan,
tandaan ninyo, politiko yung mga yan yung mga congressman natin. So, tinatansya nila. Tinatansya nila kung pipirma ba sila o hindi. Whether it will help their career, their political career. Kung matutulungan ba o hindi pag sa pagpirma nilang yan. Lalakas ba sila sa taong bayan o hindi. So lahat po yung mga yan, sa totoo lang, nananansya. Andali, pipirma ba ako dyan o hindi? Kaya nga, kung papansinin ninyo, yung papel na pinirmahan, nag-number 1 na pumirma yung kanyang anak. That implies something. Imply o implies? Bahala na kayo magpaliwanag kung ano maintindihan nyo. Ini-imply lang po niyan mga kababayan na suportado ng tatay niya. Ibig sabihin, nakita mo na pangalan ni Sandro number 1 na pumirma sa impeachment. Nag-approve doon. Abay, matik na yun. Sumunod ka na. Diba? Sumunod ka na. Kasi, ibig lang sabihin nito, yung anak pumirma, kagustuhan nito ng presidente. Gusto mo mawala ng alakabol? Alak na, may alakabol. Hindi, alakabol yung mga yan Alam niyo yung alakabol, inuman muna ng milyon-milyon. Naalala niyo yung isang congressman na nagngangalang para sa mga laylayan, tagapagtanggol ng laylayan, yung pala tagapagtanggol ng mga ng mga manginginom diyan sa ibang bansa. Di ba? So ibig sabihin, pag pumirma yung anak niya, ibig sabihin yun ang kagustuhan ng tatay. Hindi mo pwedeng sabihin na hindi kagustuhan niyan. You know ay sign. Sign po na, gusto ng tatay ito, pumirma na rin kayo. Pag hindi kayo pumirma, good luck sa inyo. Yun ang ibig sabihin nun Pag hindi kayo pumirma, good luck sa inyo. Hindi pwede. Kailangan kayong pumirma. Ganong katindi ang pagpirma niya ng unang-una sa listahan. So, itong sinasabi niya na hindi naman nag-file yung mga kakampi ko. It means ayoko impeachment. Yan ay Nakayo ka na sabihin yung bullshit. Baka sabihin naman nila, napakabastos naman ng bunganga mo, Banat Bay. Gago! Ayoko na sabihin yun. Pero yan po ay isang bullcrap. Yan po ay kasinungalingan. Kaya dito pa lang, kitang-kita mo na napakasinungaling tong taong to. Ganito ang tono ni Pangulong Bongbong Marcos nung nakaraang taon nang tanungin tungkol sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ngayong may niluluto ang ilan na umano'y bagong impeachment laban sa vice-presidente na posibleng isampa sa Pebrero, tila nag-iba na ang ihip ng hangin. Tinanong natin dyan. Dahil sinabi po natin, tinatanong na po ng MPC kung anong inyong magiging reaksyon sa mga nababalitang magsasampa ng impeachment complaint laban kay sa vice-presidente. Ang tanging tugon lamang niya sa akin ay kung ano po ang pagtrato sa pag-iimbestiga sa flood control projects, mga anomalyang flood control projects. Ganon din po ang gawing pagtrato sa paggagawa or sa pag-iimbestiga patungkol dito sa impeachment complaint laban kay VP Sara. Sabi ng Malacanang, hindi pa kasi napagtanto noon ang lawak ng issue. Pero hindi lang kay VP Sara, kundi kay Pangulong Marcos may nagbabansyang impeachment complaint. Nako! Sabi ni House Deputy Minority Leader Representative Edgar Erice, may pro-Duterte groups na gustong maghain ng impeachment complaint laban kay PBBM dahil sa umano'y betrayal of public trust. Hindi raw kasi niya napigilan ang ilan sa kanyang mga kaalyado na abusuhin ang budget insertions. The President allowed and signed the 3 budgets which contained the anomalous projects. Kung pinabayaan, that's inexcusable gross negligence. Inalok umano si Erice ng pro-Duterte groups na i-endorso ang impeachment complaint pero tumanggi ang kongresista. Inalok daw siya ng pro-Duterte group. Hindi ako naniniwala dito. Ito, mga sinungaling itong taong to. Sa tingin ko ganun to kasi dilawan to So, mas maganda kung hindi ako endorser, so I would be
I would leave an open mind and magiging fair sa Di ba? Gagita mo yung mga style na mga ganyan eh. Tapos tignan mo, pagka nag-prosper yung impeachment ni Marcos, tingnan mo, isa sa mga pipirma, ganyan yan eh. Yan ang mga traditional politician sa ating bansa. Yung mga ganyang klaseng dilawan ng Caracas. So, yun ang unang reason. Kaya sabi ko, I would rather just participate in the Committee on Justice. Pangalawa, ang reason ko, siyempre, they are pro-Duterte groups. Hindi naman ako identified with the Dutertes. I'm a member of the Liberal Party. So, Ang Malacanang. Grabe, no? So, diyan yung mga style na ganyan ang nakakabuisit. Parang, hindi naman ako pro Duterte, so I won't join that kind of call. Dilaw ako eh. Liberal party ko eh. Parang, sandali. This is not about politics. Uy, hindi ito politika. The right question should be, karapat dapat bang ma-impeach? Yung tiwala ba ng taong bayan, nandyan pa ba? Aba, yung negative 3, iyan nagsasabi na ayaw na ng mga Pilipino dito kay Bongbong. Naintindihan niyo yung ibig ko sabihin? Again, impeachment is not, ibig sabihin ba kriminal ka? Hindi ho. Lagi nating it's question of, do you still have the trust of the people? Yan pong impeachment. Hindi po yan whether may ginawa ka bang mali o may ginawa kang tama. Hindi yon. Impeachment is nagtitiwala pa ba sa'yo ang taong bayan? Doon sa survey, napaka-obvious na hindi. Which is, yun ang supposedly nire-represent nitong mga congressman. Kaya nga sila po ay representante. Nire-represent po sila nitong mga congressman. So, ibig sabihin, yung negative 3, yan na po yung pulso ng taong bayan. Kaya lang, ang nakakalungkot, kesa na isipin at sabihin na, hindi kasi dahil nga sa nangyaring budget ay nagkaloko-loko. Sana ganun eh. Hindi eh. Ano sinabi? Mga DDS yan. Ako ay hindi ako DDS. Ako ay Liberal Party. Dilawan ako. Tignan mo yung klaseng pag-iisip meron itong mamang to, no? Tinawag lang na chismis at pamumulitika ang nagbabadyang impeachment complaint. Hindi raw ito alintana ng palasyo dahil tiwala sila na makikita ng mga mambabatas na walang ginagawang mali ang Pangulo. Sa mga supporters po ng Vice Presidente na nagnanais po na magsampa ng impeachment complaint, mas maganda po siguro bago magturo at tumingin sa iba, tulungan muna nila ang idolo nila. Unang-una dahil ang usapin dito, ako kasi, ito isang malaking propaganda. I don't think the Duterte quote-unquote supporter congressmen will do that. Number one, alam naman nila na hanggang ngayon, hawak pa rin po ng administrasyon ang mga congressman. I don't think. Second, with the likes of VP Sara Duterte and the Duterte per se, o si Pulong Duterte, hindi sila ganyan na ipapapush nila, impeach nyo na. Because they know, tandaan ninyo dadaan ito sa lower house, sa Kamara, dadaan yan sa mga congressman. Doon pa lang, napakahirap ng palusutin yan. Para ka talagang dadaan sa butas ng karayom, ika nga. Lalo naman sa Senado. Pag umakyat sa Senado, naku po, yari yan kay Achichichi. Yari yan doon sa dalawang self-righteous leader ng Senado na walang iba ko hindi si Senate President at saka itong si balalay niya si Lacson. Yung totoo Imposible. Kaya ako I don't think
kung meron man na gustong magpa-impeach na mga congressmen nating representante natin dyan sa Kamara, for sure ako, walang basbas yan sa mga Duterte. Hindi ganyan ang mga Duterte gumalaw. Yung ganyan, ako po. Ang impeachment complaint ay hindi ito pang media lamang. Hindi ito panakot lamang. Mas maganda po na masagot ang mga issue dahil sinasabi nila ang paglalabas di umano ng balak ng mga supporter ng mga Duterte na magsampa ng impeachment. Sinasabi ng iba, ito para makaiwas di umano ang Vice Presidente sa mga isyung paglustay at mga di umanong pagtanggap ng pondo, milyong-milyong pondo mula sa mga drug lords. Wow! 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 Gago! Ang judgmental mo, ha? Ano kang klase kang opisyal ka? Sa galing na sa bibig nito yun, ha? Lilustay daw ang pera. Napatunayan ba? Pangalawa, tumanggap daw sa mga drug lords. Wow! Ang kapal na mukha mo. Ang kapal na mukha mo, Auntie Claire. Maganda siguro, aminin nyo muna kung meron ba talagang vault dyan at ano nilalagay na pera dyan sa vault. Kanino nyo pinamimigay na vlogger yan. Talagang nanggagaling daw sa drug lord. Bakit ipapapatay ng mga Duterte yun? Hindi, isipin nyo to ha. Sa dami-dami daw nanggagaling daw yung pera sa mga drug lord. Bakit ipapapatay ni Duterte kung nanggagaling pala doon ng pera? Ang labo niyong kausap. Hindi po siya nagnakaw ng pera. Pangalawa, siya Hindi nagnakaw, saan nyo nadala? po ang nagpapaimbestiga sa mga maaanumalyang flood control projects Paimbestiga. at maaaring naging sanhi. Pautot nyo lang yun. Pautot nyo lang. Pinaimbestiga, nag-create ng ICI. Binigyan nyo ba ng kapangyarihan? Hindi. Binigyan nyo ba ng pondo? Hindi. Ginawa lang ninyong display yung ICI. Kaya nga nagre-resign yung mga commissioner doon eh. Nag-resignan, isa na lang ang natira. Naawa na lang. Sabi niya, pag iiwan ko pa to, wala na dito. Tapos sasabihin ninyo, nagsimula ang presidente. Gago! Gusto nyo palang matanggal ang korupsyon, bakit pinirmahan niya yung pinaka-corrupt na budget sa kasaysayan ng Pilipinas? 2026, inulit pa, pinirmahan niya naman niya. Gago! Akala ko ba corruption, anti-corruption ng yung amo mo? Ba't niya pinababayaan yung pinipirmahan yung budget? Gago! Punong-puno ng alokasyon pa rin yung budget na 2026. Bakit hindi niya tinanggal? Ang alam mo kung ano yung mga tinanggal niya? Yung mga budget na importante. Ang hindi niya tinanggal, budget ng DPWH. Gago! Ng korupsyon. Labo, ano? Pangatlo, wala po siyang Mary Grace Piatos. Wala daw. Sa ngayon, Wala daw Mary Grace Piatos. Kasinungalingan, Your Honor. Ang tawag doon pagka sa korte, ganyan, no? Objection, Your Honor, that's a lie. Bakit alay? Anong alay? Masakit. Dede. Bakit yan lie? Ito, ipapakita ko sa inyo kung bakit yan lie, ha? Chotomate. Ayan. Marcos admin propose 10.77 billion confidential intel funds for 2026. None for OBP. Wala sa OBP. Magkano? Eto, papakita natin ha.
Ayan. Yan po yung ipinasa. Broken down yan. Pangandaman said, the office of the president will get the highest confidential intelligence fund allocation. Magkano? 4.5 billion. Andyan po si Maria Sawing Palad. Nandyan po si Mary Grace Piatos. Buti nga sa OBP, meron pang Mary Grace Piatos eh. Diyan, ipaliwanag nyo nga kung saan napunta yan 4.5 billion. Billion yan ha. Alam nyo ba kung gaano kalaki ang billion na yan? That's a 4,000 million. That's 4.5 billion. So 4,500 million yan. Ganyang kalaki yan. Confidential funds, intelligence funds ng presidente. Saan napupunta? Yan po ang Mary Grace Piatos ng Office of the President. Di ba pinagpipilitan ninyo yung Mary Grace Piatos na magkano lang yun? Half a billion ng OBP? Half a billion yun eh. So 500,000 million. Sorry. 500 million. Oh. Yan dun yung Mary Grace Piatos na sinasabi ninyo. Oh, tanong. Bakit ang Office of the President 4.5 billion? Saan napupunta yan? Kaninong Mary Grace Piatos yan? Alam ko na kung kanino. Kung ang OBP merong Mary Grace Piatos, ang Office of the President may Mary Juana. Maria Juana pala, hindi pala Mary. Maria Juana. Yan ang totoo. Mary Grace Piatos kayo ha. Si Maria Juana. O si Mary Jane. Di ba? Pinagpipilitan ninyo eh. Gago! Oh. Sandali, chotomate. Ha? Chotomate ko dasay. Chotomate! Yan po ay 2026. Magkano yung 2025? Ayun. Yan naman yung sa 2025. 4.5 billion para na naman kay Mary Jane. Gago! Diba? Napunta kay Maria Juana yang 4.5 billion confidential funds ni BBM. Di umano, allegedly. Tama, mali. Diyan ba napunta yan? No, ba? O, kala ninyo ha, mga gago kayo ha. Gago! Maria Piatos pala. O, at least yan. Tama, mali. Ayan ang problema sa inyo. Papakita ko ngayon sa inyo, meron ako nabuking. Mga ABS-CBN anchor. To be particular, yung kanilang radio station na DCMM. Ay, talagang antindi ng bitterness kay BP Sara Duterte. Gusto nyo makita? Gusto nyo makita? Nabuking ko ito. Nung aking pinakikinggan, gigil na gigil sila. Pero syempre, hindi natin, kasi ang ABS-CBN nagka-copyright eh. Yung audio lang ipapakita natin at saka yung kanilang picture. Ha? Yung nag-i-interview na to, walang ibang ini-interview nila kung hindi si Datangman. Kilala niyo si Datangman?